So ayan, hi guys, welcome back sa channel natin at eto na nga si Spoiler Chapter 1138. So tignan na nga natin yung mga kaganapan dito at sa bandang dulo magbibigay tayo ng konting feedback lang patungkol dyan. Pero bago nga tayo magsimula ay kung bago ka pa lang din sa channel natin ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin ay ang notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun lang naman po at ulit ay huwag na nga natin patagalin pa. Simulan na natin yan at dito nga yan magsisimula kay Shamrock at pati na rin dito kay Shanks dahil dito ay in-reveal na nga na etong dalawa ay talagang kambal pala etong dalawa na to at etong si Shanks siya yung bata sa kanilang dalawa. So ibig sabihin unang lumabas etong si Shamrock tapos sumunod na etong si Shanks, pero yan guys ay confirmed na nakambal etong dalawa at maliban nga rito ay in-reveal na rin na etong espada pala dito ni Shamrock ay nakakonsume yan ng devil fruit na kung tawagin naman ay Cerberus. So ibig sabihin parang nagiging Cerberus dyan etong espada ni Shamrock at now ay gamit etong si Cerberus ay inatake niya yun ni Shamrock etong si Prince Loki. So eto matindi, mamaya ay babalikan natin itong panel na to, bigyan tayo ng konting feedback dyan. Pero pagkatapos nga atakihin ngayon ni Shamrock etong si Prince Loki ay talo naman dito yan sa mga higante na dun sa may kastilyo. So eto yung mga inatake nga nila Shamrock at dito sinabi nila kala Luffy ngayon na inatake sila nito ni Shanks. So kaya naman dahil dito ay nagulat ngayon dyan itong si Luffy, hindi siya makapaniwala na inatake ni Shanks itong mga higante. At so ayan, habang gulat dito itong sila Luffy dahil nga sa binilita sa kanila ng mga higante ay talo naman dito yan sa misteryosong karakter na nga na to, yung laging nakasiluet, yung di pa pinapakita sa atin ni Oda. Dahil dito ay nireveal na nga na itong misteryosong karakter na to at pati na rin itong kainuman ni Kruko sa panel na yan ay iisa etong mama na to. So ibig sabihin etong misteryosong karakter na nga na to yung naghihintay dyan kala Luffy, yung nagsabi na sige halika kayo, pumunta kayo rito sa may Elbaf. At now ay dito nga nireveal na etong misteryosong karakter na to ay approaching na rin dito sa may kastilyo, papunta na dyan sa kastilyo nga nila King Harald kung nasaan sila Luffy. So ibig sabihin nito etong karakter na to ay parang alam niya na sila Luffy pupunta dyan nga sa kastilyo nila King Harald. At eto ay pinakita na approaching na etong misteryosong karakter na to nung sinabi ni Luffy na si Shanks ay kapamilya niya o tinuturing ng pamilya etong Rogers Pirates. So dito ay sinasabi ng leaker natin na since nasabay pinakita yung habang pumupunta etong misteryosong karakter doon sa kastilyo nila King Harald ay pinakita nga rin sabay etong Rogers Pirate, kaya ang malamang-lamang nito talagang isa dito sa Rogers Pirate ay ayun yung nakasiluwit na karakter. So dito hindi pa naman re-reveal kung sino yung nakasiluwit na karakter, pero mataas-taas yung chance niya na baka etong si Gaba na nga yung karakter na nga na yun. But anyways ay hintay-hintay na nga lang tayo dyan. Pero pagkatapos rito nga sa pagsasabi nga na etong nakasiluwit na karakter papunta na dun sa kastilyo nila King Harald ay talo naman dito yan kala Replay dahil dito sa side niya ay kasama niya etong si Frankie at ngayon nasa malaking mural sila ng mga paintings at doon ay pinagmamasdan nila itong mga paintings na to at nandiyan yan sa puno ng Adam. So dito sinabi na itong malaking mural na to ginawa yan during ng Void Century pa, so napakatagal na. So magkasama naman ngayon itong si Frankie sa si Replay, kasi kung matatandaan ninyo itong si Frankie di ba nagpaiwan yan dyan kala Replay dahil gusto niya pang mas malaman yung patungkol sa puno ng Adam dahil yung kahoy nga ng puno ng Adam ito yung ginamit ni Frankie sa paggawa kay Sunny. Pero maliban pa nga rito ay dito naman sa side nila Saul kung saan naman nagpaiwan etong sila Robin ay etong si Robin translate niya yung Harley book na binigay sa kanya ni Saul. So yung Harley book o yung Harley scriptures yan yung binabanggit nila Elder Jarul na kung saan dun nakalagay yung patungkol kay Sun God Nika. At sa libro na nga na to ay nakasaad dyan yung patungkol sa unang war at pati na rin yung second war na naganap at pati yung nalalapit na third war.
At so ayan ay kanya-kanya ng business ngayon dito, itong grupo ng Straw Hat Pirates natin. Pero pagkatapos nga nito is yan guys, so hanggang dito lang itong spoiler natin. Pero bago nga tayo matapos ay balikan muna natin itong part nga dito ni Shamrock na medyo nakaka-intriga. Kasi nga dito ay di ba nga sinabi na inatake ni Shamrock itong si Loki gamit itong kanyang espadang si Cerberus. Dito naalala ko lang kasi na medyo brutal itong si Shamrock kasi di ba nun sa nakalipas sa chapter itong si Prince Loki ay ayan, bagsak na wala nang malay dyan itong si Prince Loki. Pero ito, sinasabi ngayon dito kay chapter 1138, inatake pa siya ngayon ni Shamrock. So acceptable pa kung may malay o gising ba itong si Prince Loki tapos inatake siya nito ni Shamrock. Kasi nga diba tigas talaga nito ni Prince Loki, talagang ayaw sumali sa kanila. But anyway, sa yun nga, di pa naman nababanggit rito kung tulog ba o may malay na itong si Prince Loki nung inatake siya nito ni Shanks. Ay, ni Shanks tuloy, ni Shamrock. Pero ayan, ay maliban pa nga rito, yung sa espada nga naman ito ni Shamrock ay balikan din natin. Kasi nga diba sinabi na yung kanyang espada ay nakakonsume yan ng devil fruit na Cerberus. So ngayon ay parang nagiging si Cerberus, ibig sabihin etong espada nga ni Shamrock. Kasi kung matatandaan ninyo sa nakalipas sa chapter ay dito makikita nga natin na ito nakasukbit lang sa may bewang nga ni Shamrock itong espada niya at ayun, nasa may lalagyanan pa. So talagang itsurang espada, hindi naman siya itsurang Cerberus. So kaya ngayon ang iniisip na ng marami na baka nagtatransform itong kanyang espada sa pagiging Cerberus. At ito ay parang di naman nabago dito sa mundo ng One Piece natin. So sa mga nakakalimot ay meron din kasing ang weapon dito na nakakonsume din ng devil fruit. At eto nga yan, yung baril ni Mr. 4 kung matatandaan ninyo. So eto baril to pero naging aso nga dahil nga sa nakonsume niya na devil fruit. So ngayon ay hindi pa alam ko yung pinaka-method na ginagawa kung paano nga yung mga bagay-bagay ay magkukonsume yan ng devil fruit tapos magagamit pa yung ability ng devil fruit na nakakain nila. Pero itong concept na to ay katulad nga dito yan sa nangyari sa espada nito ni Shamrock. Nga lang yung dito sa espada ni Shamrock malupit yung kinonsume na devil fruit Cerberus pa. Pero yan nga guys ay maliban pa nga rito ay balikan din natin ito nga yung sa mga guardians na higante dun sa may kastilyo na sinasabi nila inatake sila na ito ni Shanks. So hindi to, syempre hindi totoo yan. So okay, malito dyan guys kasi syempre ang umatake rito sa mga higante ay etong si Shamrock nga. At syempre nung makita ng mga higante itong si Shamrock, since nakambal nga yan ni Shanks, talaga magkamukha yung dalawa na yan. Kaya dito talagang nalito-lito na itong mga higante natin. So buti kaya Luffy lang nila nabanggit na si Shanks yung umatake sa kanila kasi talagang parang chismis yan kung sakali sa iba nila na sinabi yan, parang kakalat pa na magiging masama itong si Shanks pang nagkataon. Pero ayan pagkatapos nga nito is yan guys, so hanggang dito lang itong video natin ito. At ayan pagluwabas naman na si full summary nito at si full chapter ay ipe-present ko na lang kagad sa inyo yan guys. So yun lang naman at ulit ay maraming salamat sa panonood dito kay One Piece natin. So lagi mag-ingat at huwag niyo pala kalimutan mag-iwan ng like. So yun lang naman, so lagi mag-ingat, God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.